Hi guys, welcome back to Yanni's Room. Ako. Actually, hindi to Yanni's Room. Para tong Yanni's Cafe. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na Sunday episodes na gusto kong i-release every Sunday morning. Very quickie episode lang siya. Para siyang quickie episode. Sunday resets. Feeling ko inaamats ko lang yung fantasy ko na morning talk show, morning radio host. Ako yung kasama nyo para mag-reset ng week na to. And so, yun. Nandito tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. Tsaka hindi, wala. Nandito tayo ngayon sa Cubao Expo. So, sa Brewman. Ay, sorry po. Hi! Ano, may Ano? Sa bayang pagbigkas. Narinig niyo ba sila? Ang init, di ba? Tinitiis ko tong puka ng araw dito para maganda yung lighting ko. So, dito ako ngayon sa Brewman. Ay, makita ko sa inyo. Brewman! Yung mga tao ng Brewman. Actually, feeling ko, every Sunday episode, aamatin ko na mag-explore ng mga cafe. Tapos doon ako dadaldal for our quickie app. So, ang first natin is Brewman. Kasi ano ko ito home, basement, anong tawag? Home base? Hindi natin nahalungkatan kung ano yung history ko sa cafe na to. Basta dito ako lagi tumatambay since 2022. Pag nasa Cubao ako. Feeling ko gusto ko rin kasing gawing way tong Sunday app to stay updated sa mga nangyayari sa Pilipinas. So maybe i-update ko kayo sa mga nangyayari this week before tayo mag-move forward sa new week. Okay pa yung intro na yun? Actually, hindi ko pa nga alam kung ano yung name ng segment na to eh. Hindi ko pa alam kung ano yung mga sabihin ko. So, I think we will build this segment as we go. So, meron akong order dito na breakfast latte. Tama ba ako? Yes, breakfast latte. Ito yung lagi ko in-order dito sa Brewman. Ata. Actually, Spanish latte pala. Pero yung breakfast latte kasi ay Spanish latte na merong cereal. So, kung gusto nyo mag-breakfast, sasabayan ko kayo. Itong akin. So ngayon ay January 11. Nung previous week, ito yung pista ng Nazareno. Sumasampa ba kayo sa Nazareno? Or may kakilala ba kayong sumasampa sa Nazareno? Kasi yung tatay ko, devout Catholic siya. I mean, parents ko ay devout Catholic. Hindi very toxic na devout Catholic, pero love si Lord. Devout Catholic talaga. Tapos yung dad ko ay ever since sumasampa talaga siya sa Nazareno. Onting Lord drop lang, tingin ng tatay ko, nabuo ako dahil pinagdasal ako sa Nazareno. Buti nga hindi ako pinangalanan ng Nazareno eh. Kasi medyo, hindi naging easy yung pregnancy for my mom. So, yung dad ko talagang, grabe yung pananampalataya niya sa Nazarene. And feeling niya yung Nazareno, hindi naman sa feeling, pero ang mga ipinagdasal niya sa Nazareno ay, una ako, at second, makapasa sa pagkapulis niya that time. Parehas niyang nakuha. So, I'd say na si Nazareno ay na-prove niya ang sarili niya sa tatay ko countless times. Ang interesting ng, I think, religion, for me, iba yung naging relationship ko with my faith and religion throughout the years. I guess no mga high school ako, naging critical ako of, feeling ko yung pagiging Catholic. May time no na parang madaling araw, gabi. Gabi pa lang kasi guys, may mga nag-aalay lakad na from their place to Quiapo. So, may nadaanan kami na naglalakad from Pateros noon to Quiapo. So, nag-start sila ng gabi, tapos nakarating sila ng Quiapo kung anong oras na. Tapos naalala ko, tinanong ko nun sa tatay ko, hindi ko magets. Bakit niya yan? Bakit yan ginagawa? Tapos pagdating sa Quiapo, magkakalat, hindi ba parang ang counterproductive, hindi siya nakaka-faithful talaga. Alam niyo yung very angsty na teenager na maraming kino-question, tapos super exposed ko nun sa Twitter. So, ang woke ko, woke to a fault. As in, yung pagiging woke ko ay hindi, kapag sinabi ng Twitter na mali, naniniwala ako na mali na siya completely. And of course, hindi except
Parang ex ko ata yun. Yung religion as a whole, as a topic, like deserve yun ng isang buong episode. Actually, pinasadahan ko lang siya right now kasi nga pista ng Nazareno this week. Nakalagay yun sa mga listahan ng episodes listahan ng topics that I wanna talk about. Kasi I feel like wala namang perfect na religion, pero it's a very interesting topic to discuss kung bakit okay, walang perfect na religion. Oo, may mga problematic na religion, pero hindi natin pwedeng i-invalidate siya ng ganun-ganun lang. So, right now, I'd say mas peaceful na ako sa concept of religion. For me, actually, like, nagsisimba na ako ulit. Mas, hindi ko na ginajudge yung mga tao na lagi sa simbahan. Kaya ko nang bumuo ng sarili kong opinion about them na mas nuanced and I guess mas may space for understanding. I think iisang buong episode na lang natin siya. Alam niyo kung anong na-learn ko? Na-learn ko na people need something to believe in. They need something to put their faith on. Minsan yung faith natin on things na hindi natin nakikita, that's what gets us through the hardest times. At magkakaroon ako ng faith na mawawala na yung sound na napakalakas ng construction. I'm sorry na ang sumasalubong sa inyo this Sunday ay tunog ng construction dito sa Cubao Expo. Aside from maki-update, actually, gusto ko sana sa Sunday episode na mag-share din ng I feel like a piece of media na nag-fixate ako this week. Meron akong isang napanood this week. Feeling ko nga, sobrang interesting na gawing goal for every week na manood na movie. Can we do that? I think pwede ko kayong hilahin with that. Feel ko dapat every week manood tayo ng pwedeng every week mag-recommend ako ng movie that I watched. So, pwede nyo panoorin. Right? Shit, sana mapaninigan ko. Kasi sobrang tamad ko talagang manood, pero gusto ko talagang mag-start manood, magbasa ng libro, ganyan. So, maybe masaya mag-share ng piece of media na kinonsume ko this week. I think that's nice. This week, penood ko ang moral ni Marilu Diaz Abaya, sinulat ni Ricky Lee. It's about 4 women. Ang alam ko nasa time to ng martial law sa time ng martial law o nung paputok pa lang yung martial law. Pinag-uusapan yung mga topics na usually taboo about women, women who are very sexually active, very liberated, women and yung buhay ng isang babae bilang isang nanay at bilang isang asawa, buhay ng isang babae na nangangarap maging singer. Sobrang interesting, sobrang dynamic nung mga characters dun sa film. Panoorin yung moral. I think ang saya if every week na manonood ako ng movie, pwede ko siyang pag-usapan sa Sunday episodes. I think yes. So, yun ang movie recommendation ko siguro for this week. Moral. Ang dami kong feelings about it. It's a feminist film. Okay? And hindi ko alam kung anong ina-expect ko, pero parang for the time na it was released, hindi ko, parang nakaka-amaze na kinaya mag-release ng ganong material. Suggest ko panoorin nyo ang moral. Meron na yung digitally restored na film sa YouTube. At ang mantra, meron akong isang learning this week. I feel like kailangan ko talaga matutunan i-apply. So 1 week ng January, na-challenge talaga ako na mas maging honest sa feelings ko, mas maging transparent sa mga people around me. Sobrang dami kong, wait lang. Halika dito, bumati ka sa podcast. Ito si Elwin from Metro Scene. Hi, te. Feeling ko ang saya lang din sa Sunday episode, sobrang daming taong mag-hi. Na sobrang dami kong tao mamimit. So, mamimit nyo rin sila. Anyway, going back to what I was saying, feeling ko na-challenge talaga ako sa 1 week sa first week ng January na kailangan ko maging comfortable with discomfort and kailangan ko maging comfortable and honest with my ugly feelings. So, bukod sa recommendation of the week,
Ang mantra natin this week ay maging honest sa feelings. Be more transparent, be more honest, speak your shit. Pero ko that's a good starter para sa Sunday apps natin. Na hindi ko pa alam kung anong name. Ang nasa isip ko lang Sunday Reset, pero parang wala siyang catch. Anong catch? Okay. Feeling ko kailangan mas low ako para sa mga Sunday apps. Plug ko lang yung socials ng Yanni's Room at Kwarto ni Yanni on TikTok and IG. And then, i-follow nyo na rin kami sa YouTube. Dito, subscribe kayo sa YouTube channel at sa Spotify, Yanni's Room. Mag-join na rin kayo ng FB page natin, Yanni's Roommates, para updated kayo sa mga kung ano mang ipopost namin doon. And then, ako siguro, i-follow nyo na rin ako. At Yanni Hatisu, whatever. Yun lang. Thank you so much. At sana maging magandang linggong ito para sa inyo. Bye!